This morning po, welcome to our dawn worship. So, this morning, let us sing about Come Holy Spirit. Because this morning, we desire for the Holy Spirit to pull upon us for His anointing and power and in reaching for God's heart and being drawn closer to Him and His power will renew us. So, nothing compares to being in God's presence and saying His praise. Hallelujah. Jesus, come Holy Spirit. Hallelujah. There's nothing worth more that will ever come close. Nothing can compare. You're our living hope. Your presence, Lord. Hallelujah. Come in your presence, oh God, Jesus. I've tasted and seen of the sweetest of loves, when my heart becomes free and my shame is undone. Hallelujah. Your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Flood this place and fill the atmosphere. Glory, God, is what our hearts long for. Overcome by your presence, Lord. Jesus, hallelujah, yes, Lord. There's nothing worth more that will ever come close. Nothing can compare. You're our living hope. Your presence, Lord. I've tasted and seen the sweetest of love, when my heart becomes free and my shame is undone. Your presence, Lord. Hallelujah. Holy Spirit, you are welcome here. Lord, this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. Overcome by your presence, Lord. Hallelujah, come Holy Spirit, you're welcome here, oh God. Hallelujah. You're welcome, oh Jesus. Hallelujah. Free God is what our long for. Overcome by your presence, Lord. Hallelujah. Yes, Jesus. Hallelujah. Come on, Spirit. Come. Oh, hallelujah. Let the Spirit of God within us, oh Lord. We believe that you are alive, oh God. Oh, hallelujah. Jesus. Of your presence,
experience the glory of your goodness. Become more aware of your presence. Experience the glory of your goodness. Come more aware of your presence. Your goodness, oh Lord, oh Lord Jesus. In spirit you are welcome here. Flood this place and fill the atmosphere. Glory, God is what our hearts long for. Overcome by your presence. Holy Spirit, you are welcome here. This place and fill the atmosphere. God is what our hearts long for. Overcome by your presence. Hallelujah. So, patuloy po tayo sa umagang ito. Tayo po ay manalangin. Patingin ang presensya ng ating Panginoon. Yes, hallelujah. So, Abba Father, we welcome you, Panginoon, sa aming mga buhay, Panginoon, sa umagang ito, Lord God. Pinupuri ka namin, tinatas, dinadakila. Wala kami ibang sasambahin, Panginoon, kundi tanging ikaw lamang, Lord God. We believe that you are alive, O God. We believe in your presence, Lord God Jesus. Hallelujah. Kami po, Panginoon, ay nandirito at lumalapit sa iyo. Nangingikluhod, humingi ng kapatawaran, Panginoon, sa aming mga nagawang kasalanan na hindi nakakalugod sa iyo, Panginoon, sa araw-araw, Panginoon, Lord God. Hallelujah. Linisin mo po, Panginoon. Linisin mo po ang iyong mga anak, Panginoon. Linisin mo po kami, Panginoon. Kami po ay malapit, Panginoon, at humihingi ng kapatawaran, Panginoon. Lord God, hallelujah, tago mo lamang po, Panginoon, sa iyong likuran. Ang iyong likod, Panginoon, Lord God. Gamitin mo lamang po, Panginoon, na dahil Panginoon, yung salita, Panginoon, na kayo po, Panginoon, ang siyang mananasan, bakit isa, Panginoon, Lord God, na kayo lamang po, Panginoon, ang aming may taas, maluwalhati, Panginoon, Lord God. Abutin mo po ang iyong mga anak, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, na kayo lamang, Panginoon, ang aming buhay, na kayo lamang po, Panginoon, ang dapat namin maranasan, Panginoon, na kayo lamang po, Panginoon, siya makita ng tao sa aming mga buhay, Panginoon. Lord God, we thank you for the wonderful morning, oh God, Jesus. We thank you, Lord. Open our hearts, open our minds, oh God, sa gusto mong i-reveal, Panginoon, sa aming buhay, sa ito, Panginoon, Lord God. Kayo po, Panginoon, ang siyang manguna sa aming Panginoon. Kayo po, Panginoon, ang pumagitna sa aming Panginoon. At yung Holy Spirit, Lord God, your Spirit, oh God, within us, oh God. Open our minds, open our hearts to transform us, oh God, for this morning, Lord God, sa aming mga buhay. Maraming salamat po, Panginoon, sa lahat ng pamamahal, pagpapala, kapatawaran, Panginoon. Maraming salamat po sa umagang ito, Panginoon, Lord God. Gabayan mo po kami. Bigyan mo po kami ng karunungan
katulad ng hinangad po ni David sa iyo, Panginoon. Lord God, Lord, maraming salamat po sa iyong presensya sa umagang ito, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon. We glorify your name. We bring back the highest honor and glory in your name, O God. In Jesus' name, amen. Amen. Hallelujah. So, sa umagang ito, ang ating pag-aralan po tungkol po sa, syempre, tayo po ay nasa Galatia, sa verse 5, Galatia 5, verse 13 to 26. Subalit, ang kinuha ko po dito yung nag-pop up sa akin talaga yung pinakiusap ng Panginoon na ibahagi po sa umagang ito na ito po ay talagang para din sa atin na kailangan mayroon tayo nito. Sabi po dito ay we believe that God is alive, God is real and active sa ating buhay. At tayo po ay dapat ipinapanalangin, hinihiling ang mga bagay nito na dapat ito po ang makita sa ating mga buhay. So, sa umagang ito, ang ating pag-aralan po ay tungkol po sa, sabi nga po sa Paul, in Ephesians 1 verse 14, it tells us that the Holy Spirit is the down payment of our inheritance for the redemption of the possession to the praise of His glory. So, ito po yung pauna pa lang po sa ating mga mamanahin sa ating Panginoon. So, sabi po dyan, how do we know if truly have the Spirit of God within us? So, the fruit of the Holy Spirit is a great blessing talaga na galing sa ating Panginoon. At dapat po yun yung makita sa buhay ng bawat isang mananampalataya. So, sa umagang ito, pag-aralan po natin yung tungkol po sa what is the fruit of the Spirit. So, hindi na po bago po sa atin ito na basahin po natin ang teksto sa umagang ito. So, ang pinili ko po ano po dito ay yung sa Galatians 5 verse 22 to 23. Sabi po dyan, pero ang taong nagsuko ng buhay sa Holy Spirit ay nagmamahal, nagsasaya, may kapayapaan, nagtsatsaga, tumutulong sa kapwa, gumagawa ng kabutihan, mapagkakatiwalaan, and verse 23, nagpapakumbaba at nagpipigil sa sarili. Walang batas na nagbabawal sa mga ito. So, sabi po dyan, it is fruit of the Spirit. So, fruit, not works or give. So, there is a big difference po between works and fruit. Pag sinabing work, it is something to do while fruit is the result ng ating gawa. So, makikita po natin dyan sa verse 19 to 21 that Paul spoke of the works of the flesh. So, ito po yung works na dinidesire ng ating flesh, na ito po ang sanhi na tayo po ay nagkakasala, mga kapatid. So, sabi nga po sa John 3, verse 3,
those who are born again, dapat have the Spirit of God within them. So, hindi na po tayo dapat na ma-confuse kung ano po ang fruit of the Spirit. It is a gift from the Spirit. It is a gift from the Spirit. So it is important to remember that the fruit mentioned is singular. Hindi po ito plural. So remember, these are not gifts, but fruit. Fruit of the Spirit have many aspects. So, ito ang mga bunga ng Espiritu na resulta na dapat tayo, converted and transformed by Christ, mayroon tayo nito. Ito ang character ng ating Panginoon. So, mayroon po siyang na characteristics. Itong siyam na to dapat may unity or unified and should be displayed sa ating pagiging tayo na mga mananampalataya. Ito po dapat ang ating ugali. So what is the fruit of the Spirit? Sabi nga ni Paul, it is love, pagmamahal, mayroong joy, kagalakan, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. So, unahin po natin dyan, sabi nga po dyan ay, dapat, pag tayo sinuko na natin yung buhay natin sa ating Panginoon, mayroon tayong pagmamahal. Sabi nga po ni love talaga is crucial aspects of the fruit of the Spirit. Dahil po, God is love, according to 1 John 4 verse 8. So, it is God's unconditional love that flows to us, in us, and through us. So, yung love po natin sa iba, yun yung part of our testimony po na tayo po ay nagmamahal dahil minahal tayo ng ating Panginoon. So, this includes our love for our neighbors, even including our enemies. Sabi nga po ng Panginoon, nalmalin mo ang iyong kaaway. So, love clearly reflects the character of God. So, tanungin po natin ang ating sarili. So, is my love selfish or godly? Ito talaga noon, ganito ako, yung love ko yung selfish. Ang inisip mo puro ako. Or noon, nagmamahal ako, niyal ko ang asawa ko, at gusto ko yung suklian, may katumbas. But dito, sabi nga po, God's unconditional love that flows to us, in us, through us. So, dapat tayo po ay ganun dapat ang ating pagmamahal. Yung pagmamahal ng Panginoon sa atin. At yun po ang ibigay natin sa ating mga mahal sa buhay. So, tanongin po natin, how can I show Christ-like love? Paano ba natin maipapakita na Christ-like love tayo? So, of course, isipin po natin na ang pagmahal ng ating Panginoon ay unconditional, na binigay niya yung kanyang sarili para sa atin, para tayo ay matubos ating mga kasalanan. So, mga kapatid, dagdag po natin, love is a crucial aspect of the fruit of the Holy Spirit dahil God is love. And God is unconditionally love. His love flows to us, in us, and through us. Kaya talagang ang pinaka sa lahat niyan ay ang love.
Kasi sabi nga po, pag mahal mo ang isang tao, hindi mo yan magagawa ng masama. Pag mahal mo ang isang tao, masasakripisyo mo ang lahat sa buhay mo. Even yung kunting, yung pagmamahal na talaga na nasa sayo ay kaya mo pa siyang ibigay sa iba. So, ang pangalawa po dyan ay, sabi nga po, yung pangalawang bunga ng Espiritu ay nagsasaya. May kagalakan. Saan? Sabi po, joy is mentioned sa pangalawa because when our desires and affections are rightly aligned with Christ, of course, the result is great joy. So, sabi nga po sa Philippians 4 verse 4 na we are to rejoice in the Lord always. Ano man ang ating kalagayan, ano man ang ating sitwasyon sa oras na ito, mahina ka man, ikaw ay may nararamdaman, may pagsubok, struggling, dapat magalak ka pa rin sa ating, dahil nasa sayo ang Panginoon. Because the Lord within us. So with the Spirit of God within us, we always have a reason to rejoice. Kahit nga nagluluksa, mag-rejoice ka pa rin. Kahit down na down ka, rejoice in the Lord. So, talungin po natin ang ating sarili, what do I delight in? Is it selfish or godly? Saan ba tayo masaya? Sa mga bagay ba na nawawala? O sa Panginoon na kailanman hindi siya nawawala? Dahil sobra-sobra na pinaparanas ng ating Panginoon sa ating buhay. Yung nakakagawa ka ng kasalanan, subalit pinapatawad ka pa rin ng Panginoon. And sabi nga po, may kaparaanan ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Kaya kahit anuman yan na nararanasan mo sa buhay mo, magalak ka pa rin. Dahil sabi nga po, yung bunga ng Espiritu na kagalakan ay binigay na ng Diyos sa atin. At ang pangatlo po ay, sabi nga po dyan, it is peace mentioned because it is the result had reconciled God through Christ according to Roma 5 verse 1. So the worst thing that can happen to you is now impossible pag nasa iyo na ang kapayapaan ng ating Panginoon. Na ang kapayapaan talaga, yung peace, ay nasa sayo ang kapayapaan ng Panginoon. So, Jesus give peace sa atin sa araw-araw. Kaya hanapin mo lang, i-desire mo lang na nasa iyo ang kapayapaan ng ating Panginoon. We have no reason to worry. Tanungin mo nga ang sarili mo, why I am anxious? Why am I worried about what I am worried about? Bakit ako mag-aburido? Ano ang inaaburido ko? Dapat nasa iyo, usipin mo na nasa iyo ang kapayapaan ng ating Panginoon. Hanapin mo ang kapayapaan sa kanyang piling. Sa papaanong paraan, kausapin mo siya at dito mo matatagpuan sa kanyang salita. Kaya, ipag-pray natin na ang kapayapaan ay sumasa atin sa araw-araw. Hindi yung we are praying for things
na wala tayong inisip, ipanalangin natin na tayo pagpalain. I-desire po natin itong mga bunga ng Espiritu ng ating buhay na Panginoon. So, ang susunod po ay patience. Sabi nga po dyan, pagtitiis. Patience is related din po sa peace. Because, ang ibig sabihin po, we submit to God's will and plan and forsake our own. We are still and wait for the Lord because we know His purpose and plan is far better than ours. Better than ours. So, tanong po natin sa ating sarili, am I trying to make something happen or am I trusting God? Or I am able to wait for the Lord to give an answer or trying to get God to approve my answer. So, tayo po ay matutong magtiis. And kung hindi man po lingid sa inyo, alam niyo po yung naging sitwasyon ko noon bilang isang asawa ng pulis. Talagang hindi pa ako nawalan ng pag-asa and sinagot ng Panginoon, pero hindi po siya agad-agad. Talagang mayroon yung perfect time na ibibigay talaga ng Panginoon. And that is a testing sa ating pananampalataya. Kung hanggang saan, hanggang kailan kakakapit sa ating Panginoon. So be patient, sabi niya. Kailangan nating magtiis sa ating buhay. Hindi po ito madalian, kundi on the process talaga. May proseso ang Panginoon. Yun nga po, there is a perfect timing para ma-approve yung ating mga dasal. Kaya tayo po ay sinusubukan ng Panginoon. It is a test of faith talaga kung hanggang saan yung pasensya mo na makamit yung dinadalangin mo. So, kung nakikita niyo naman po sa panahon na ito na God answer my prayer and alam ko po, I believe that God has plan sa ating mga buhay na naniniwala po ako na mayroon po tayong kanya-kanyang plano na ibibigay ng ating Panginoon. Magtiis lang po tayo. It is a test of faith. Kaya nga, sabi nga po ay i-test po natin yung ating sarili. Kung nasa sa atin ba talaga yung bunga ng Espiritu na pagtitiis. That, at malang mangyari, we trust God na siya lamang ang ating kakapitan, na siya lamang ang ating kailangan sa ating buhay. So, ang susunod po ay kindness. Kindness means showing goodness or sympathy or empathy. Yung magiging hospitality natin, yung pagiging generosity natin, yan po yung kinukonsider na tayo po ay mayroong na tayo po ay kindness. Yun po. At it is being considerate of others, yun yung ibig sabihin po na tayo po ay kinukonsiderin natin yung iba and we're thinking yung needs nila before sa ating sarili. So, hindi po yung uunahin mo ay ako. Para sa akin yan, para sa akin yan. So, dapat para sa iba. Bago ikaw, iba muna. Unahin mo muna yung iba. So, let us ask ourselves,
I am friendly to others, or am I only friendly to certain people? Or am I able to empathize with others, or do I try to keep my distance? Yung inaya natin yung sarili natin na tayo po ay nilalayuan natin yung isang tao, yung ayan na naman, hihingi na naman ng tulong. Sigurado na naman, problema na naman niya ang sasabihin niya sa akin. Para bang nai-stress kayo pag nilalapitan. Ganun po. Dapat po bilang tayo po ay mananampalataya at disipulo ni Kristo, gawin natin yung itong karakter ni Lord na siya po ay mapagbigay, generosity sa iba. And the next one is goodness. Goodness is our working for what is right. Sabi po dito, it is repulsion of sin and a desire for what is good. So, it is focused on doing everything for God's glory and the good of others rather than for selfish gain. So, tanungin po natin yung sarili natin, do I delight in sin or do I abhor it? What do I delight in? What do I admire and desire? Dapat dinay-desire natin po yung ang i-delight po natin yung ang Panginoon. That ourselves will delight to the Lord. And we admire always God sa ating buhay na dapat itinataas natin ang Diyos sa ating buhay. Yung goodness dapat makita ng mga tao sa ating buhay. And of course, the next one is faithfulness. Sabi nga po, faithfulness is trustworthiness. It means consistently do what we say we will do. And we make a practice of doing what is good. So dapat po ay faithful tayo sa Panginoon. Dahil kailanman ang ating Panginoon ay faithful po sa atin. Na kailanman hindi tayo tinalikuran, na kailanman hindi siya nagsawa, na kailanman siya lang ang faithful sa atin, ang tanging Panginoong lamang. So kung tayo po ay talungin po natin sa ating sarili, do I make promises I don't keep or cannot keep? Do I do what I say I will do para sa ating Panginoon? Ano na po ba ang pinaglaban mo para sa ating Panginoon? Ipaglaban mo naman, kapatid, ang ating Panginoon sa buhay mo. So, mula tanging Panginoon lamang ang dapat na ipaglaban natin sa ating buhay. And sa Panginoon lang tayo magbigay ng promise ng I do. Yes, Lord, I do, I will do. I will do what your will, hindi sa ibang tao. And the next one is gentleness. Gentle means nothing being easily provoked or irritable. This is not getting easily angered. Gentleness does not mean being weak or frightened. Pag sinigawan ka, feeling mo talo ka na siya ang panalo. Hindi po. Ang pagiging may kahinahunan ay hindi po nangangulugan na pag ikaw ay nagpakumbaba, talo ka, kapatid. So gentleness does not mean being weak or frightened, but it is the ability to focus less on yourself and more strengthening and encouraging others. So, binuliawan ka na, malumanay ka pa rin. Ginawan ka ng masama. Minura ka pa. Ginawan ka ng masama. Ang Panginoon ay ang dami-daming naranasan niya sa kanyang buhay.
binayubay, nasugatan, marami, grabe yung paghihirap ng ating Panginoon. Subalit, siya po ay mahinahon pa rin sa atin na may tiyaga pa rin siya na tanggapin tayo sa kabila ng ating mga nagagawa sa Kanya. Kaya tanungin po natin yung sarili natin, what usually makes me angry? Ano po ba? Am I kind to others? So tanungin natin, ako po ba ay na-encourage yung ibang tao, yung kapatid natin, na-encourage ba natin sa